So we pray mga kababayan for the fast recovery ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati si First Lady Lisa Marcos nagkatrangkaso. Alam naman po ninyo, transition na tayo papuntang summer. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos and First Lady na overwork siguro. Napakasipag kasi ng mag-asawa mga kababayan. So nagka-flu-like symptoms siya. Pero sabi ng kanyang mga doktor, rest lang naman yung kailangan. Konting pahinga lang po, mahal na Pangulo. At sa tindi ng responsibilidad mga kababayan ngayon at iniwang problema ng past administration, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea, ay talagang magkakasakit ka. Talaga niya, Mr. Maravilla. Talaga mga kababayan, matindi ang iniwang problema ng past administration. You just imagine, pati yung Philippine Coast Guard, noong panahon ni Digong, na-infiltrate ng mga Chinese nationals. Sila mismo yung nagpa-infiltrate sa sarili nila. What? 36 Chinese national mga kababayan, kinuha nilang auxiliary brigade ng Philippine Coast Guard. Yun ang lumabas po sa investigasyon ng Congress. Ngayon, nang madiscover, tinanggal na rin po. Delisted na daw. Sabi doon sa investigasyon ni na Congressman Ace Barbers. Pero ano pa yon? Nakapag-spy na yun po sa ating bansa, sa ating maritime domains. You see, nung katarantaduan ginawa po ng past administration sa atin. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tumindihan niya yung threat dito sa atin. Sa interview ng Bloomberg TV, sabi dito, tinugunan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang issue sa tensyon sa West Philippine Sea. Ipinagtibay din ng Pangulo ang layuning panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon at nanawagan para sa pagpapatupad ng international law. So sabi niya, since the threat has grown, we must do more to defend our territory. So maybe perhaps that's what people are seeing. A more robust defense of our territorial rights as recognized by the international community through the international law, through the UNCLOS. So yan mga kababayan, yung mga ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi tumindi yung pagiging agresibo po ng China dito sa atin. Ito nga po yung mga latest na balita ngayon. More Chinese vessels spotted in Scarborough Shoal. Sa Manila Standard, China hits Blinken's thinly veiled threat. Solon's lagged U.S.-Philippine ties. Sa Manila Bulletin, sabi dyan, Blinken visit to help Philippines maintain rules-based order in the South China Sea. Sabi po ng isang Navy official. Kaya po yung balikatan, lalabas na po yung balikatan sa Philippine Seas. And around 16,000 U.S. Philippine personnel joining balikatan 2024. And the Philippines-U.S. plan mock enemy ship sinking near Taiwan. So lalabas na po ng Philippine Seas ang balikatan. Ibig sabihin, mas palalawakin pa po ang balikatan military exercises with the US para ipakita mga kababayan sa sinumang foreign power. Kasi sinasabi po ng Amerika, they're not targeting China. Gano'n naman talaga po. Parte siya ng mga strategy. Pero clearly po, kaya sila naririto para i-push back ang China, ang patuloy na pag-abante ng China dito sa South China Sea. Di pa yung mga balita ngayon. Philippine-US relations at all-time high, says some lawmakers. So pasalamat po tayo sa pagiging very wise ng ating Pangulo sa kanyang mga posisyon at sa kanyang mga desisyon at sa kanyang tapang mga kababayan to defend our territory and engaging America in other countries to maintain a rule-based order. Yun ang term na ginagamit po.
rule-based order dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito rin yung bagong product namin po na binibenta online, iGlow Serum from South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa kanya. Sa mga inquiries, diretso lang po kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mukha naman yung, hindi sa mukha. Sa mga pulses po yung pahid nito. Pwede din to sa mukha. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasaw-kasawaan. Ito naman yung Automax Radiant Serum. Sa mukha yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa Mr. Maravillas. So dito natin masusukat mga kababayan ang resolve ng China. Kasi nasilip ng ating forces, dumagdag na naman po yung presence ng mga Chinese vessels sa paligid ng Scarborough Shoal. Kaya yung balikatan with American forces, mga kababayan, gagawin na outside outside the Philippine seas. And the objective, as announced ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya sige ang pag-meeting niya sa Amerika. The other day si Blinken. Tapos by April 11 po, si President Biden na mismo sa Amerika with the Japanese Prime Minister Kishida. Ang objective, i-push back po ang puwersa ng China dito po sa West Philippine Sea. Kasi paabante na silang paabante po, mga kababayan. Ito yung balita ngayon. There is an increase in the number of Philippine Coast Guard, of China's Coast Guard pala, and Chinese militia vessels in the vicinity of Scarborough Shoal in the West Philippine Sea, sabi po ng Armed Forces kahapon. As of 4:30 p.m. Tuesday, 6 daw mga kababayan na Chinese Coast Guard vessels at 8 suspected Chinese maritime militia vessels ang na-monitor within the vicinity ng low tide elevation ng Panatag Shoal. Saka yung Bajo de Masinloc, sabi ni spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, yung presence niya nila has been fairly constant. If we graph it over a good number of years, there was no major spike. It will become alarming if it will be beyond the capability of the South China Sea Fleet. Kaya importante talaga mga kababayan na i-push back sila kasi namiihasa po siya. Yung mga Chinese, ladong na-embolden sila during the past administration. Pati yung Coast Guard natin, na-infiltrate po. Na-infiltrate kasi nayaan na magpa-infiltrate mismo. Tingnan ninyo itong balita dito sa Manila Bulletin. Chinese nationals were able to operate
within the Philippine Coast Guard for the past 2 to 3 years, or maybe even longer as part of the agency's auxiliary force. Yan na na-discover po sa investigasyon ng 36 Chinese ng Congress. Were they spying on us? Tanong mga kababayan ni Congressman Ace Valdez. Matindi mga kababayan na paghudas sa ating bansa. Sino niya, Mr. Maravillas, ang hudas? Alam na ninyo ang hudas? Kung sino? Lalo't nasa Holy Week na tayo. Next week, Holy Week na po. Pero kahit hindi po si Mana Santa, ang daming hudas dito sa ating bansa. Pakinggan ninyo yung mga Finta Kingdom vloggers. At yung mga patron nila, nagkalat mga kababayan ng hudas dito sa ating bansa. Yan po sabi dito, were they spying on us? 36 Chinese Auxiliary Force members kicked out of PCG. Chinese nationals were able to operate within the Philippine Coast Guard for the past 2 to 6 years, 3 years, or maybe longer. Pati siya ng Auxiliary Force. Ngayon, ang sabi, dinilis na sila since last November. Ito yung na-discover po, mga kababayan, sa investigasyon ng Senado na pinangungunahan po ni Senator Jingo Estrada. Nagtaka sila kung bakit may mga Chinese national na hinire as auxiliary force, mga kababayan ng Philippine Coast Guard. Anong pumasok sa isip ng ating Coast Guard? Bakit ganon? May underground transactions ba na nangyari para gawin ang kailangan po siguro na laliman pa? Dapat may managot talaga rito po. Heads must roll, mga kababayan. Ayan po yung investigasyon ng Congress. Malamang may pondo na involved dito. Bininta na yung ating kaluluwa. Bininta yung ating bansa. Sabi dito sa balita, PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban told the congressman that they are now investigating the matter with the help of intelligence and national security agencies. So nangyari siya around 2 to 3 years. Some even before. So it happened during the time, mga kababayan, ng dating Pangulong Maudigs. Talaga niya, Mr. Maravillas, nakipagsabuatan. May nakipagsabuatan, mga kababayan, sa Philippine Coast Guard. Habang natutulog lang yung ating mga national officials. Kasi ngayon lang po siya na-discover. Last year, sa investigasyon ng Senado. Nakita na ninyo? Kaya ingat po tayo, mga kababayan, sa pagpipili ng ating mga leaders. So siguradong mga Chinese spies yon. Kailangan matrace natin. Hindi man nila pinapangalanan kung sino-sino ito mga Chinese auxiliary forces na inayaang nakinuha mismo ng Philippine Coast Guard at kung sino yung nag-authorize at bakit niya yun ginawa. Until today, iniimbestigahan pa, mga kababayan. So paano hindi mga embolden yung mga Chinese? May mga kasabwat sila sa mismong puwersa natin. You see? At maging sa gobyerno. Lalo na yung past administration. Kaya hirap yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasaayos, mga kababayan, sa ating national security. Balikan natin itong mga ginagawa ngayon. So right now, around 16,000 US-Philippine personnel ang sasama po sa Balikatan 2024. Ayan po. Sabi po ni Colonel Michael Lohico, Drills Executive Agent, 11,000 ito from the US. The rest galing sa ating armed forces. Yung maritime sinking exercise, gagawin po doon sa may Ilocos Norte, na siyang northernmost mainland province ng ating bansa. Relatively near Taiwan, ay siyang magiging highlight ng event, mga kababayan. Lalo yan, Mr. Maravillas, manggigigil yung dragon. Yung China, sasabihin na naman na
mangingialam sa isyu ng Taiwan. Hindi kami nangingialam sa isyu ng Taiwan. Yung lawag, yung Ilocos Norte, yung karagatan, dyan sa parting niya ng Ilocos Norte, pag-aari namin. Pag-aari namin. So, pwede namin gawin kung ano yung gusto namin gawin. Walang pake ang sino mang neighboring country. Gusto ninyo, subukan ninyong pigilan yung military exercise para magkaalaman na. Di ba? So sabi rito, the Philippines, United States, and France will also conduct a sail in the West Philippine Sea as part of the Balikatan drills. So ito po yung mga plinano na nung mga nakaraang buwan para ipakita dito sa China. This will send strong message to Chinese officials na hindi po pwede yung inyong mga pinaplano, na gusto ninyong kontrolin ang buong South China Sea at i-implement yung wala mang kumikilalang 10-dash line ninyo. Di ba? Yun ang ibig sabihin po nito. So magkakaroon po ng mock enemy ship sinking malapit sa Taiwan. So papraktisin na natin kung paano palulubugin ang isang enemy ship malapit po sa Taiwan. Klarado mga Chinese? Maglalagay sila ng pasasabuging barko. So sabi po ni Colonel Michael Lohico, Executive Agent ng Balikatan War Games, yung coastal area in La Paz Village, yun ang napili po na maging venue ng pagpapadubog ng barko kasi strategic siya para alam na kung ano yung gagawin mga kababayan. Halimbawang subukan tayo ng China. Kasi may plano silang i-invade yung Taiwan. Gusto nilang bawiin yung Taiwan. And sa isip ng Amerika mga kababayan, pati sa ating isipan din. Kasi siyempre, yung mga intelligence reports, may sharing po ang ating bansa at saka yung Amerika. Treaty ally po natin. Ito mga military planner siyempre. Malamangan niya, Mr. President, idamay kayo dyan. Mag-spill over. Baka yan niya yung nasa isip ng mga Chinese general. Kaya mag-ready tayo. Mag-practice na tayo kung paano natin sila palulubugin. Kaya nga po yung Balikatan, shoulder to shoulder ang ibig sabihin. War games po siya. War games muna para sa actual war kung susubukan nila. Pag hindi po, war games lang siya palagi. Tama? Pag wala pong mag-attempt na idamay tayo rito, kaya nga po defense cooperation siya. O di tahimik yung ating mundo. Naintindihan na ninyo po, mga propagandista ni Xi Jinping? Yan ang kuha ninyo Pinoprovoke kayo. Walang provocation. Napoprovoke kayo sa mga ginagawa namin dito kasi nasusupla yung maitim ninyong plano. Checkmate kung sa chess game. Ikasama namin yung Amerika, kasama pa yung France. Next time, kausap namin yung Japan, kasama din namin. Yung Australia, nakausap na ng ating Pangulo, sasama din sila. Pati yung India, susupply sa amin ng BrahMos missile. At malamang sa malamang, kahit hindi sabihin, siyempre hindi sasabihin, security po siya, protocol. Malamang sa ating mga EDCA sites po, may ultimate weapon na pong nakaposisyon. Di ba? Mayroon na kaming tinatawag na Samson option para pag pumasok kayo rito, di sama-sama tayong lift the earth tulad ng paniwala at paninindigan ng Israel. Pag pumasok kanya kayo, threaten yung aming existence dito, ubusan tayo. Huwag kayong matakot po mga kababayan, takot din na mag-left the earth yung mga Chinese. 1.2 billion sila as against 100 million Filipinos. Kung may 1,000 tayo ritong Samson option, ultimate weapon, ano kayo? Sino yung talo? Maubos man ninyo yung mga Filipino, yung 1.2 billion, lugi kayo sa amin, mas mayaman kayo sa amin. At tandaan ninyo mga Chinese, wala kayong kinikilalang Diyos. Sigurado kami, yung kaluluwa ninyo,
bobolusok lahat sa impyerno. Tama po? Ganun yan eh. Paggising ninyo, si Satanas na yung kausap ninyo. Kami, we have our Lord Jesus Christ. Kaya hindi kami natatakot sa intimidation po ninyo. Sabi nga po mga kababayan, if God is with us, who can be against us? Kaya yung turo po sa Bible sa atin, do not be troubled despite tribulation. Ganun lang po. Sabi ko nga, kung walang gustong pumindot, volunteer ako kay President BBM. Para tapos na yung drama. Pag kasi po, sabi sa Bible, ang mag-iista po ng ultimate war dito, the Battle of Armageddon, wala man pong ibang makakapagpatigil niyan. Not even the United Nations po. It will be the second coming of our Lord Jesus Christ. Magbasa kayo ng Bible para hindi kayo matakot po. And be saved. Sabihin ko po sa inyo, God is in control po. Ang tao, pwede tayo magplano ng magplano. Pero po, mangyayari po yun kung ipaintulot niya. Sabi po ni King Solomon, mga kababayan, para hindi kayo matakot, mag-alala. Sabi sa Proverbs 21:31, the horse anya is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Tama pa? Kaya, mag-ready tayo, mag-ready. Yung mga armaments, i-ready natin. Pero importante na manalangin tayo sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Ama sa langit, na huwag tayong pabayaan na magapi ng enemy, because victory belongs to the Lord. Yung mga Chinese po, wala man silang Lord. Hindi maniwala sa Diyos eh. Mga atheist sila. Kaya tama po yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This situation anya is a David and Goliath situation. But yun naman anya, kung ano yung nangyari. Ibig sabihin niya, sa istorya ng David and Goliath, alam ng buong mundo. Alam natin po, ang panalo po si David, hindi man po si Goliath. Tumumba po si Goliath sa slingshot ni isang bato lang tumama dito. Slingshot. Ang yabang po ni Goliath. Parang yung China lang. At yung mga minions nila, mga kababayan dito sa ating bansa, na ipinagkanulo ang sariling mga kababayan at ang sariling bansa ipinagkanulo. Ang yayabang, di po ba? You just imagine, inayaan nilang ma-infiltrate yung ating Coast Guard. 36 Chinese national, ginawang auxiliary brigade, may ranggo pang brigadier general. Matindi pong pagsalaula sa ating territory, sa ating national interest. So we prepare the horses, mga kababayan. We have these war games. But victory, mga kababayan, belongs to the Lord. So pasalamat na lang tayo. Biniyayaan tayo, mga kababayan, ng isang leader tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mababa yung loob. Pero may political will siya. At nandyan ang kanyang tapang. Pero yung tapang niya, mga kababayan, ay nasa lugar. Hindi siya po mayabang. Ginagawa lang niya, mga kababayan, yung mga tamang hakbang. Tulad nito, ito yung mga tamang hakbang, mga kababayan. Sabi rito, Philippine-US relations at all-time high. Some lawmakers made the observation after noting the holding of several engagements between the two countries that are aimed at mutually strengthening trade and security goals. A day after U.S. Secretary of State Antony Blinken visited Manila, Deputy Speaker David Suarez said that it seems the ties between the old allies are prospering. This situation will be good for the Philippines, especially in the light of territorial disputes over the West Philippine Sea. Yung pagbisita niya ni Blinken sa ating bansa is good. Good for the country because it shows that the ties between the Philippines and U.S. are strong and healthy. And to show this ironclad commitment is a show that they support Philippine sovereignty, especially in what is happening in the West Philippine Sea and in certain parts of our country.
Number 2 niya, it is also a positive development because other than the recent visit of Secretary Blinken, we know that last week we had a trade mission from the US which visited the Philippines and they showed support through pledges in the billions of dollars. So if we put both together, we see that the partnership and relationship of the US and the country is at all-time high when it comes to security and when it comes to the economy. May balance po, hindi lang puro security, pati yung ating economy, yung kabuhayan po natin. Hindi pinapabayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nag-react yung China sa pagbisita ni Blinken. Thinly veiled threat daw para sa kanila. Hindi namin kayo tinatakot with America in our side. Pero talagang matakot kayo. Tama? Kasi hindi po kami nagbibiro. Seryoso po kami sa aming ginagawa. Kung kayo seryoso sa iyong mga intensyon dito sa West Philippine Sea, pinapaabot namin sa inyo. Mga Chinese officials, seryoso din kami sa aming ginagawa dito. You will be isolated. You against the world ang mangyayari pag ipinagpatuloy ninyo ang inyong masamang plano dito sa amin. Yun ang malinaw na mensahe po. Ayan man lang po mga kababayan ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.